I-share ako sa inyo. Ang ganda ng experience ko kanina. Matapos ako mag-celebrate ng misa, may isang lalaki na binatilyo na lumapit sa atin at nakipag-usap kay Brother Emil. Tapos nagpakumpisal ako kanina dahil every Wednesday may confession. At nagpakumpisal ako tapos ng misa at daming nangungumpisal. Tapos ng pakumpisal ko, may isang binatilyo na lumapit kay Brother Emil at nagmamakaawa. Humingi ng tulong dahil maraming araw na nawala siyang tulog. At merong unusual, sabi niya, unusual na nangyari sa kanyang buhay. Every 2 a.m. or 3 a.m., magising siya bigla. At hindi na normal yung tulog niya. So, kapag pumasok siya sa simbahan sa araw ng linggo, may pumipigil sa kanya. Damang-daman niya yung pagpigil. While nakikinig ako sa kanya, sabi niya, "Father, totoo na may pumipigil sa akin. Gusto kong sumamba, pero meron talagang pumipigil sa akin. At alam mo, Father, ilang araw na, no, kung makatulog man ako, pero hindi talaga normal. Hindi ako makatulog ng straight. Ilang araw na ako walang sapat na tulog." So, naawa tayo at sabi niya sa akin, "Alam mo, Father, ang bigat ng katawan ko. Ang bigat ng katawan ko. Grabe yung bigat ng aking katawan." Yan ang sabi niya. Sabi niya sa akin, "Maawa ka sa akin, Father. No, gusto kong pumunta sa office niyo bukas, pero nag-aaral ako. So, hindi ako makapunta bukas dahil Thursday open yung by the way, open yung office natin is coming Thursday, Friday. Pero wala tayong open Saturday. Bakit? Meron tayong sports and evangelization na gagawin dun sa barangay sa Kansibaw. Sa barangay sa Kansibaw at sa barangay Buyog. So, meron tayong sports and evangelization doon. At mga kapatid, Sunday may open tayo. So, Saturday lang wala. So, nangyari mga kapatid, lumapit siya sa atin, parang nangungumpisal din siya. At ang unusual na nangyari, ang nangyayari sa kanya ay hindi siya makatulog walang sapat na tulog. May gigising sa kanya sa bandang 1:00, 2:00, 3:00 at hindi na siya makabalik sa pagtulog. At bumibigat yung katawan niya. At may pumipigil sa kanya sa paglapit, sa pagsama. Kanina pa po ito nangyari, bago pa lang. At while nakikinig ako sa kanya, sige, pag-pray kita, kapatid. Pag-pray kita. So, pinipray ko kanina ang batang ito. At ang nangyari mga kapatid, nag-react siya sa prayer, nanginginig, at yung kanyang mata ay puro puti na. Yung dalawang mata niya ay puro puti na. Puting-puti na yung mata niya. Nanginginig, nag-react talaga. Literal nag-react siya. Yung reaction niya ay grabe, nahulog siya sa sahig. Nandun na siya sa sahig, mga kapatid. Tinanong ko yung demonyo
unclean spirits, how many? The name of Jesus of Nazareth, tell me the whole truth. Dahil yung mga exorcist ay makakuman. So, bawal yung dialogue sa exorcism. I command the unclean spirits to tell me how many unclean spirits harassing his body. How many spirits you harass his body? Sumagot yung mga demonyo. Were 3 spirits. At follow-up question ko, imperative na command sa demonyo. Tell me your name. In the name of Jesus of Nazareth, tell me your identity. Tell me your name. Sumagot siya. Ang unang pangalan niya ay Joseph. Pangalawang pangalan niya, unang pangalan na sinabi niya, Joseph. And then, I command the unclean spirit named Joseph, and I command you in the name of Jesus, spirit of unclean one named Joseph, to depart from the body of this guy, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus. Sa pagkuman ko sa unclean spirit na pangalan Joseph, sumusuka siya. Ang sinusuka niya yung laway, no? Laway, yung pure na laway, yung pagsuka niya. Kanina pa po ito nangyari, mga kapatid. Ipopost ko yung actual video natin, pero meron pa tayong i-blurred na or yung pangalan niya para hindi marinig ninyo, no? Satan is real, mga kapatid. Ang daming hinaharas ng demonyo ngayon, no? Oppression. May karamdaman siya, pinakamabigat yung pakiramdam niya. At tinanong ko na naman, imperative command, yung demonyo. Tell me your other name, your second name. The 3 unclean spirits na pumasok sa kanyang katawan. Tell me your real name, the second name. Sabi niya, Juan. Pangalawang pangalan ng demonyo, John or Juan. So, kinukuman ko naman, in the name of Jesus of Nazareth, I command you, unclean spirit, Juan, to depart from him and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus. Sumusuka naman siya. Yung pagsuka ay palatandaan yon na lumayas na yung mga demonyo. So, sumuka siya ng laway lang, pure laway. At tinanong ko naman, imperative command, tell me your last name. Sabi niya, Martin. So, kinukuman ko naman na palayasin yung demonyo in the name of Jesus. I command you to depart from him and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus and never return again. Sumusukat naman siya. Laway pa rin, no? Grabe. Ipakita ko sa inyo yung video sa susunod na araw. I-upload natin. So, matapos ako nagpakumpisal, matapos ng misa ko, nagpakumpisal ako kanina, at sumalubong itong lalaki. Alam nyo, ang kanyang karanasan ay demonic obsession. Anong ba yung obsession? Negative na yung pananaw niya sa buhay, negative na yung isipan niya, negative na yung kanyang emosyon. Yan po ay obsession. Kung hindi pa siya nag-react, normal lang na problema. Normal lang yung kanyang pakiramdam. Pero grabe yung reaction niya. Sa pagtanong ko na may suicidal tendency pa siya, yes, Father, yes. Yan ang sagot niya. Obsession po yun. Ang oppression, yung hindi siya makatulog. Hindi normal na yung kanyang tulog. Pangalawa, mabigat yung katawan niya. May ining-indang siya na karamdaman. Yan po ay oppression. At pangatlo, na kaso niya ay possession. Alam nyo, matapos na ma-deliverance natin ang ating kapatid, tinanong ko siya na, alam mo ba na 3 espiritu ang pumasok sa iyong katawan? Sa 3? So, sinabi mo pa na ang mga pangalan. Wala naman akong sinabi, Father.
So, kapag ganyan ang kaso, hindi niya alam, nawala siya during deliverance, yan po ay possession. Uh, Obsession, demonic obsession, ang kaso niya, demonic oppression. Pangatlo, possession. Wala siyang alam. Pinakita ko yung video sa kanya. Sabi niya, Father, sino ba yung nagsasalita? Bakit hindi ko alam? No? Na sinasagot mo ako. Yung mga hindi na siya yon. No? Yung demonyo na nasa kanyang katawan ang sumasagot. So, mga kapatid, kita natin na sinishare ko yung experience ko, karanasan ngayon, para ma-empower natin lahat. Lalo tayo nakikinig. Pwede tayo mag-deliverance sa kwarto natin. Dahil ang dami ng mga negative spirits dyan. So, i-deliverance natin. At yan ang dahilan bakit nanghihina tayo. Yan ang dahilan kung bakit matamlay na tayo sa ating pananampalataya, sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating mga dasal, sa ating panalangin sa Diyos. Nanghihina na tayo. Wala na tayong gana sa pagdasal, wala na tayong gana sa pagsamba. So, prayer of deliverance will lead us to sacrament. At kung sa pamagitan nito, mapalayas natin yung mga unclean spirits sa ating paligid, we become more there is great appreciation sa ating mga sakramento. Go to confession regularly and then receive the body of Christ every Sunday. Yan po ang tunay na kapayapaan. Bakit wala na tayong kapayapaan sa puso natin? Wala na tayong oras sa pagsamba. Lagi lang tayo nagnegosyo. Busy na tayo sa ating gawain araw-araw. So, dapat magsamba tayo. Dapat babalik tayo sa Panginoon. Yan po ay malaking tulong, mga kapatid. So, matapos na ma-deliverance natin, sinabihan ko siya this coming Saturday or Sunday. Sinabihan ko yung binatilyong ito na process natin at ma-series natin para yung oppression niya at obsession niya ay mapalitan ng full of inspiration, full of faith, hope, and charity. So, magbabasa tayo ng ilang comment